Si Digong, abay, ni-real talk ni Archbishop. O yan, ka-coffee. Maging ang simbahan, nagsasalita na dito ka-coffee sa plano ni Digong na guluhin ang Mindanao at guluhin ang Pilipinas. Ayan, na-real talk tuloy siya dito ka-coffee. Kasi di ba isa sa argumento ni Digong, parang hindi raw umuunlad itong Mindanao napapabayaan daw ito parang hindi siya priority, di ba? Daming nagawa na sa Luzon, pero dito sa Mindanao, wala na pag-iwanan. Ang tanong sa kanya ngayon, bakit ng presidente ka, hindi mo ginawa yan? Ang dami mga mambabatas dyan na taga Mindanao, bakit hindi nyo prioritize yan sa mga development projects? 6 na taon kayo dyan, di ba? Bakit ngayon lang nagkukukuda, during your term, bakit hindi mo trinabaho yan? Yan ang real talk. Ni real talk ni Cardinal Quevedo. Why didn't Rodi Duterte develop Mindanao while in power? Yun ang, it makes sense ka-coffee, napakalaking tanong yan, sir. 6 months ka dyan, 6 years ka dyan. Bakit hindi mo napaunlad ang Mindanao? Former President Rodrigo Duterte should have developed Mindanao when he was still in Malacanang. This was the point raised by Cardinal Orlando Quevedo in response to Duterte's plan to turn Mindanao into a separate state. Malaking tanong yan, ka-coffee. Actually, insulto ito kay Digong. If the reasons were economic, our former president, who is from Mindanao, could certainly have persuaded Congress to enact the laws necessary to provide development funds. Quevedo said in his column in the news website of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Pinublish nila yung ka-copy ang article na yan. Ang tapang ni Archbishop dito ka-copy. No, tama nga naman. Sobrang makapangyarihan ng presidente, di ba? May impluwensya ng Congress Hindi totoo yung independent dapat, no? Ideally, yes, independent siya, pero may impluwensya pa rin ng presidente dyan, di ba? Nag-meet nga yan sila Ito yung mga priority bills na gusto maging batas, di ba? LEDAC Pag-uusapan nila yan. So may impluwensya ang presidente dyan. So yun ang malaking tanong, nung presidente ka, sir, bakit di mo prioritize yan, di ba? Napagandahin ang Mindanao, bigyan ng malaking pondo. Problema, wala pinabayaan Pero sinasabi naman ng kampo niya, dumami rin naman yung projects. Yun naman pala Kaya unfair na sabihin na hindi priority ang Mindanao. Political officials from Mindanao in the House of Representatives and the Senate could have collaborated towards this objective that they did not do. So could well mean disinterestedness or lack of prioritization, he added. O sino pa yung mga senador dyan? Sila Bato de la Rosa, Senator Bongo, yan mga taga Mindanao. Marami pa ka-coffee. Bakit hindi nyo binigyan priority yan? Kayo ang nag-approve ng budget, di ba? Lakihan ang project at lakihan ang pondo ng Minda. O di ba kung ano ba yung ka-coffee. Contrary to Duterte's stance that an independent Mindanao could be good for the Bangsamoro, the Cardinal cited that Chief Minister Ahud Murad Ibrahim of the Bangsamoro Transition Authority has shown support for an undivided national territorial integrity and sovereignty. Correct. Sino dapat na magsalita dyan? Ang BARM, no? Si Chief Minister na mismo na ayaw nila na iwala itong Mindanao. A Bangsamoro territory preserved within the national territory is good for the Bangsamoro. Ano ba kasi naisipan ni Digong dyan? It gets the protection of the national government. It receives assistance in economic, social, and cultural development. It does not stand alone in confronting the challenges of the environment and climate change. Correct. Halimbawa, itong recent na mga bagyo, recent na sakuna dyan, paano kung walang national government ang susuporta? Diba? Kawawa naman yung mga residente dyan. Quevedo believes that what the national government needs to do is to, and I quote, provide more funds for the economic and social development of Mindanao, especially for the indigenous peoples who are the most neglected. Correct. And I think isa ito sa priority. Kasi nasolve na dito yung mga insurgencies yung mga local insurgencies dyan Kasi limited din naman kasi yung ibang mga development projects because of the insurgencies. Now na unti-unti lang nauubos itong mga local insurgents, abay pwede nang pumasok itong mga development projects. Maraming factors din kasi na kailangan tingnan dyan It is in Mindanao where poverty and underdevelopment are the worst. Correct. It is high time for Imperial Manila to consider Mindanao as the central focus of economic development, he added. Correct tayo dito. Agree tayo dito kay Archbishop, no? And thank you sa pagtatanggol po para sa Pilipinas. So thank you sa lahat ng mga sumusuporta at kumukontra dito sa hangarin ni Digong na ihiwalay itong Mindanao. Jake Franco, sana maging 20 years si PBBM para sigurado ang pag-unlad ng Pilipinas. Wala nang matino na susunod sa kanya. Unfortunately, Sir Jake, hindi po posible yan, no? Dahil nakalagay sa ating saligang batas na hanggang 6 na taon lang at wala tayong re-electionist.
wala tayong re-election, no? So, posible, sana yung papalit sa kanya, another 6 years yan, ipagpapatuloy yung mga nagawa niya at kasing galing niya. Diba? Kung hindi man niya kasing galing, mas magaling pa sa kanya para tuloy-tuloy na umunlad ang Pilipinas. Kaya, responsibilidad natin yan, responsibilidad ng taong bayan yan na piliin ng maayos na papalit po sa kanya. Ang laki ng utang niya, bakit hindi siya nag-alat para sa Mindanao, sabi ni Neil de Galvez. No? Malabo sa sabaw ng pusit, sabi ni Johnny Herna. Ano ibig sabihin mo dyan? Ano tinutukoy mo dyan, Sir Johnny, no? Na malabo sa sabaw ng pusit. Indiana Albert, happy viewing. Nadyan po sa Facebook kay Frank Okate. Shoutout po sa inyo. At kay Eva Cabasisi, happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng ka-coffee natin na katutok na sa Facebook, YouTube, happy viewing po sa inyo. Pasuyin na lang po ng like and follow ka-coffee sa ating Facebook page at subscribe doon po sa ating YouTube channel. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Magkita-kita ulit tayo bukas ka-coffee ha. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream na late lang tayo kanina. So kayo magpapaalam na muna sa inyo. Ingat kayo ka-coffee ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Goodbye. Good night everyone.